Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon ang mahal na Birhen ng Fatima. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Hesukristo. Alang-alang kay Mariang Birheng Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamtan namin ang galak ng buhay na di matatapos. Inululuhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre, at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit, may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Sirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Jesus. Sumakanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya. Kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin sa ulo at ng kanyang matagpuan ay isinama niya sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatili roon kasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Purihin ang tanang bansa, ang Panginoong dakila. Sa
Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan na angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Pag itinala ko yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin yaong Pilistia, Tiro at Ethiopia at tungkol sa Siyon, yaong sasabihi ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa'king kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Tanglabing na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang piyesta ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon. Pinagdigiran siya ng mga Hudiyo at sinabi sa kaniya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ang muna ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw niyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw niyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailan may di sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin inuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Kasama po ng pari na nasa altar, si Father June Baldivino mula sa Gumaca, Quezon. Magandang Martes po ng umaga sa inyong lahat.
Pag-usapan po natin ang Ebanghelyo. Konting sakay lang po para maunawaan natin ang pinagmumulan ng Ebanghelyo. Si Jesus ay nasa Jerusalem. Ito ang setting ng Ebanghelyo. Para dumalo sa isang fiesta, national feast ang tawag nila dito, yung fiesta ng pagtatalaga ng templo na nangyari noong matagal na panahon, 164 BC, before Christ. Ano po yung pagtatalaga o araw ng pagtatalaga o fiesta ng pagtatalaga? Dahil po doon ay nagkaroon ng paglalaban ang mga Hudyo at ang mga Assyrian army laban sa isa't isa. At nadamay po doon ang templo. Bakit nadamay ang templo ng Jerusalem? Kasi po, yung mga hindi Hudyo, ginagamit nila yung templo upang sumamba sa Diyos-Diyosan. At ang nakapag-igting ng galit ng ibang mga Hudyo ay kapag sila'y nagpapatay ng baboy sa loob ng templo at ang dugo ay kanilang pinapaagos doon sa kanilang altar. Napakasakit yun para sa mga Hudyo. Kaya sa pamamagitan ng pamumuno ni Judas Macabeo, nagtagumpay sila laban sa mga Assyrian doon na panahon na iyon. Si Jesus ay nagsasalita doon sa portiko ni Solomon at ipinaliliwanag niya ang mga bagay tungkol sa kaniyang ugnayan sa Diyos Ama at sa Kaniya. Muli, ginamit na naman ni Jesus ang salitang ako, ang mabuting pastol, ang tupa na sumusunod sa Kaniya ay kilala at naririnig ang Kaniyang tinig. Sinimulan natin ito ng pagninilay noong linggo na si Jesus ang mabuting pastol. Ngayong Martes, muli nating inuulit ang ganitong tema ng ating pagbasa. Bakit po? Dahil ang mga Hudyong ito ay naghahanap ng iba pang bagay na gusto nilang makita at maunawaan kay Jesus. Kaya po meron akong isang tanong sa inyo. Ano po ang inyong love language? Mahirap bang sagutin? Yung love language, yung bang pagpapakita ng pagmamahal na hindi kailangan ng salita. Halimbawa sa mga nanay, ang love language ninyo sa inyong mga anak at asawa ay magluto ng masarap na pagkain. Love language yun. Doon naman sa mga tatay, ang love language ninyo ay paggaling sa trabaho, ay pasasalubungan ng mga anak ng kahit na anong pagkain na usually ay favorite ng mga bata. Sa ating mga kaibigan, meron din tayong love language. Ano po yun? Kumusta ka na? Magte-text ka, kumusta ka na? Ano na ang nangyari sa'yo? Anong balita? Kapag sa mga kumare, ang love language, nagte-text din, kumusta ka na? Ang kasunod nun, pautang. Kaya medyo maraming pamamaraan ang lengguwahe ng pag-ibig. Si Jesus ay ganun din. Hindi nauunawaan ng mga Hudyo ang lengguwahe ni Kristo ng pagmamahal. Hindi nila nauunawaan na sa dami ng kaniyang himalang ginawa, na sa bawat pagkakataong
kailangan niyang ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng himala, hindi pa rin ito nauunawaan ng mga Hudyong sumusunod sa Kanya. Kaya nga ang sabi ni Jesus, nakikilala ako ng aking mga tupa. Yun lamang nakauunawa ng kaniyang lengguwahe ang makapagbibigay ng patunay kung sino si Kristo. Nangangahulugang kung sino lamang yung nakababasa at nakababatid ng mga galaw at gawi ni Kristo, ang siya lamang tunay na nakasusunod sa Kanya. Ang love language ni Jesus ay palaging lengguwahe ng awa at lengguwahe ng pagtanggap. Wala pong sinisino o paborito ang Diyos. Si Jesus ay gumagalaw ayon sa Kaniyang salita. Yun bang walk the talk? Pag siya'y nagsalita, ito ay Kaniyang ginagawa. Kaya ang lahat ng tupang Kaniyang minamahal at inaalagaan ay hindi nawawalay o naliligaw ng landas. Sa atin pong buhay Kristiyano, tayo'y mga tupa ni Jesus kung alam natin ang Kaniyang tinig at sumunod sa Kaniyang tinig. Kung alam natin ang love language ni Jesus, hindi tayo mawawala sa pagsunod sa Kanya. Katulad din ng pagpapakita ng ating mahal na ina sa Fatima, na unawaan ng 3 bata ang love language ng ina na manalangin para sa conversion ng lahat ng makasalanan. Ang pagpapakita ng himala ng Diyos sa pamamagitan ng mahal na ina ay pagpapakita rin kung gaano kamahal ng ina ang kaniyang anak upang hindi mawalay at magkaroon ng patuloy pa na kasalanan. Yung mga batang ito, si Jacinta, Francisco, Lucia, ay ang mga batang nakauunawa ng lengguwahe ng Diyos. Sa kaibuturan ng puso nila, sa kasimplihan ng pagiging bata, naunawaan nila kung ano ang pakay ng mahal na ina sa sangkatauhan. Katulad po sana nila, maging payak ang ating pakikiugnay sa Diyos. Plain and simple. Hindi kailangang laliman natin ang pag-unawa sa salita ni Kristo na kayo'y aking mga tupa. Pinapangalagaan, nangangalaga, at palaging nasa unahan upang tayo'y dalhin sa mas maayos na buhay. Pakinggan po natin ang tinig ng mabuting pastol kung papaanong naniwala at pinakinggan ng 3 batang ito ang mensahe ng Fatima. Sana'y patuloy din tayong magdasal para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang pagpapakitang ito ng ating mahal na ina ay pagpapakita rin ng walang hanggang awang pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, inihandog sa atin ng Diyos ng kapayapaan ng pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesus, ang anak ni Maria. Ipanalangin natin na manatili sa atin ang kapayapaan. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan sa ilalim ng pagtatangkilik ng Birhen ng Fatima, naway higit na mailapit ang bayan ng Diyos kay Kristo at sa isa't isa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno sa buong mundo, naway patnubayan ni Maria, ang Birhen ng Fatima, sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan ang mga bansa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyanong pamayanan naway magsikap na makamit ang kapayapaan ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa sa mga espiritual o pisikal na kahinaan, naway kahabagan ni Maria. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Tayo naway lukuban ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang makita sa ating mundo ang handog na kapayapaan. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ama, nalalaman namin na nagmumula sa iyo ang lahat ng mabubuting bagay. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan sa tulong na makapangyarihang pamamagitan ni Maria. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang lupa'y na yanig, ituhin ay tumahimik, nang ang poon ay tumindig bilang hukom natin. Alleluia, 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 Alleluia. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayon ng mahal na Birheng ginugunita. Kami humihiling na kami ay matulungan nawa ng iyong nagkatawang taong anak na naghain ng sarili sa krus na dambana at ngayon nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaing lahat,
ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kaniyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang ating mabuting pastol. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Si Jesus Nazareno, Alleluia, makalangit na sugo, Alleluia, ay naglingkod na tunay, Alleluia, hanggang sa siya'y mamatay. Alleluia. Ang Diyos ay nalugod. Alleluia. Sa kaniyang abang lingkod. Alleluia. Si Jesus Nazareno, Alleluia, Hari ng buong mundo, Alleluia. Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba
sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Langin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayad mo ang aming kalooban, ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay, ang pinaninindigan naming Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kaniyang sinapupunan, ay siya nawang magpaging dapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay sa bisa ng kaniyang nagliligtas na pakikinabang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At inaanyayahan ko si Father June na magbigay din kasabay ng pagbabasbas. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.